This is the Church of the Filipino Community here in Ibiza. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, apat ang mga biyayang binibigay ni Kristong muling nabuhay. Pinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang pagpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang handog na ito upang matatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Tumayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Amen. Itong malaking piyesta natin pinagdiriwang ng Pentecostes ay piyesta ng pasasalamat nating lahat. Natipon-tipon tayo lahat dito dahil binigyan tayo ng lakas ng Panginoong Diyos. Kahit nagdaan tayo ng maraming trahedya, paghihirap, at maraming mga takot sa ating puso at isipan, pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoong Diyos. Kahit na ano nangyayari sa ating buhay, patuloy natin siyang pinasalamatan sa regalo ng buhay. At ganoon din ang regalo ng buhay na wala hanggan. Ngayon, ating ginugunita rin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na.
panahon na wala tayo sa kanilang tabi. May mga pamilyas tayo dito na hindi nila nakita na samahan ang kanilang mahal sa buhay. Nilalakad natin ang ina ni Tinesi, si Patrin Rivera Coronado. At ganoon din ang pamilya ni Michael, ang kanyang ama. Nakilala natin si Manong Nonoy, si Manolito Jacinto Volante Molina, ating ipagdasal sa Santa Misa nito. At ganoon din ang ating ibang mahal sa buhay, si Abner Dato, sa kanyang 10th anniversary, death anniversary. At ganoon din ang anniversary ni Pupito Bakari. At marami pa tayong gustong hilingin sa Panginoon Diyos. Bagamat sa mga panahon niyon at ngayon, may panahon po tayo na nagkulang sa bawat isa. At sa Panginoong Diyos, humingi tayo ng kapatawaran. Hingin natin ang Espiritu Santo na dumaloy sa ating buhay. Sa tulong ni Maria, nating ina, nating gawin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Malawiring Maria, sa lahat ng mga kail at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
daigdig na sambayanan. Sa ibinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan, gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy bunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita sa langwari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. May mga Hudiyong buhat sa iba't ibang bansa, naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdati niya ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parthia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakipaninirahan mula sa Roma. Maging ang mga Hudiyo, ang mga naakit sa Judaismo, may mga taga-Creta at Arabia pa ito. Paano sila nakapagsalita ng ating wika tungkol sa mga kahangahang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Saan ang dugo niyan? Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon Diyos, kay dakila mo talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y lalaganapan ng lupa. Kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ibalik, bagong buhay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana man ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal.
Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon, pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasala sa lahat ng taong gumagawa ng mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa kabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binuo ng iba't ibang bahagi. Iisa pa rin katawan. Tayong lahat maging Hudiyo o Grego, alipin man o malaya, ay binigyan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapiniid ang mga pinto sa bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ko ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y iningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinapatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mahirap ipaliwanag ang Espiritu Santo. Sa isip o sa pag-intindi ng taong hindi naniniwala sa pagkatao ng Espiritu Santo.
Dahil ang Espiritu Santo ay hindi nakikita. Ito'y nararamdaman. Nararamdaman ng ating buhay, ng ating puso, ng ating relasyon sa bawat isa. Ang Espiritu ng pagpapatawad, ang Espiritu ng pag-intindi, ang Espiritu ng kagalingan, ang Espiritu ng pagmamahal, ang Espiritu ng may takot sa Diyos, ang Espiritu ng tamang pagdidesisyon sa mga bagay-bagay. Ito po'y mga regalo sa atin. At itong mga regalong ito'y buhat noong unang panahon. Noon nagpakita si Jesus na buhay sa mga apostol. Hanggang ngayon, nananatiling regalo. At noong Pentecostes na sinasabi natin, naramdaman ng mga apostoles at ni Maria sa isang habitasyon, doon po ang simula ng panganakan ng Santa Iglesia. Sinasabi natin the birth of the Roman Catholic Church during the Pentecost Day. It means it is already more than 2,000 years ago. The birth of our faith. And this faith continues to journey with one another. Kung saan man nandun tayo at natetest itong paniniwalag ito, kung saan tayo nag-journey. Narinig po natin sa unang pagbasa, papaano dumalo yung Espiritu Santo. Nagtaka sila, no? Iba-ibang idioma, lingwahe. Pero al final, nagkakaintindihan sila. Dahil ang Espiritu ng pagmamahal ang pwedeng makaintindi sa iba-ibang kultura, iba-ibang lingwahe, iba-ibang relihiyon, iba-ibang pananaw, iba-ibang perspektiba. Dahil bawat isa sa atin may karisma. Kung pare-parehas tayo ng karisma, paano na ang timpla ng ating buhay? Each one of us has his own gift. Therefore, ang kuwerpo ni Kristo, the body of Christ in the universal church, we have to contribute, share kung ano yung karisma natin, yung kagalingan natin. Kaya ibig sabihin, walang pinakamagaling. Si Kristo lamang. Kung hindi magtulungan tayong lahat. Since I came to Ibiza 2010, that has been my dream, my wish, my experience to all Filipinos and now to all immigrants to be united, to be together. Que estaremos juntos siempre. Aquí en la isla que somos inmigrantes. Estamos aquí tan lejos de nuestra familia, pero estamos aquí para ponernos con un Dios que podemos amar de cada uno de nosotros, que respetaremos de cada uno de nosotros. Nuestra fuerza, energía y carisma tenemos que poner de recuerdo por el bienestar de la Santa Iglesia Universal. Es el deseo del Espíritu Santo, nada más. Hoy estoy muy contento y mi corazón está ardiendo con fuego de alegría, porque siento bien, estáis valientes, fuertes, que habéis venido al final, después de 3 meses, ¿no?, de confinamiento con todo el miedo. No tan fácil, no tan fácil. Habéis llorado muchas lágrimas, sufrimientos, miedos. Kung minsan hindi natin naiintindihan ang takbo ng buhay. But I tell you, what made it possible is because of the Holy Spirit in you. Because you believe to the unseen, not to the coronavirus, the unseen coronavirus, but the unseen Spirit of God in you. Because you know how to love, you know how to understand, you know how to forgive. In the gospel
of John says, if you forgive, they are forgiven. If you don't forgive, they are not forgiven. That's how powerful the Spirit of Christ in you. Therefore, los rincones en nuestro corazón tienen que desaparecer. ¿No? ¿Verdad? ¿No? Que tenemos que poner la alegría en nuestro corazón después de 3 meses. Pero lo mejor de todo es, estamos sanos, estamos bien. Aún algunos miembros de nuestras familias están pasando mal. Algunos han tenido de las cosas de esta pandemia, de la pobreza muy especial. La peor es cuando uno de nuestros miembros de nuestra familia no podemos estar en su cadáver. No podemos estar al lado a tu papá, a tu mamá, a tus parientes, ni dar pésame personalmente, porque estamos todavía en confinamiento. No tan fácil. Pero estar en la iglesia, rezando juntos por sus almas, nos da paz, nos da tranquilidad. Podemos sentir que el Espíritu Santo viva con nosotros. De los rosarios que habéis hecho, habéis ganado bien, sin parar. Yung iba sa inyo talaga hinihintay na lang oras. At ngayon, wala nag-ring sa aking telepono ng group ng grocery. Dahil nandito kayo lang. Wala nag-ring. Except yung grupo na na-organize kanina na nakalive sila. Sa Amerika, sa UK, sa Pilipinas, sa Italia. Kaya estamos juntos. Mira, el Espíritu Santo ha trabajado muy bien a nosotros. Different dialects, different idiomas. No, we heard. It's because we know how to love. We know how to forgive. We know how to understand where you are. But if you don't know where you are, even life is difficult, you will not glorify the gift of God in you. Mananatili tayong hirap sa isipan at sa puso. Kung nahihirapan tayo, hilingin natin ang Espiritu Santo na manatili katulad ng simbahan. Inaabrasar niya lahat. Yo, como tu capilán aquí, estoy bien para deciros, mi vida es para todos los filipinos, por todos los inmigrantes que están aquí en la isla. Inmigrantes porque me han nombrado delegado de todos los inmigrantes. No tan fácil para acoger los latinos, los brasileños, los que están aquí en la isla, que estoy intentando crear programa por ellos. Pero con vuestro ejemplo, los filipinos, de gran mérito a la Santa Iglesia aquí en Ibiza, particularmente en esta iglesia de Sagrada Familia en Camboret. Allí seguimos alabando al Señor con la ayuda de María, que su mirada esté siempre a tu corazón, que seréis sanos y vivos su Espíritu a cada uno de nosotros. Que así sea. Sumasampalataya ako
hiniling nating sama na isugo niyang Espiritu Santo pang gabayan tayo sa ating kahinaan. At siya na rin nawa ang magsilbing kaakibat at gabay sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya, kaganapan, at misyon na tanging sa Espiritu lamang nagmumula. Manalangin tayo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para sa paglilingkod at paghatid ng higit na kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Jesus. Manalangin tayo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Iyalin natin din ang ating mga personal na intensyon. May isang pasasalamat sa buhay na natanggap ni Janine Geronimo Mulawin, ni Makoy Karabakan, ni Rona May Bautista Bello Torre, ni Sammy Perrado, at ganun din lahat ng mga nagsaselebrate ng kanilang mga karawan. May isang humihiling para sa health and protection healing ni Maui Lorraine Aragon Aquino, offered by Aurora Aquino. A special prayer for healing for each one of us. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa panalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes, sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Yung gusto kong mag-offer, doon po, tapos yung gusto mong maglagay ng offering sa basket, pwede pong maglakad, tapos iulog na lang sa gitna.
Natin pong ialay mga sumusunod ng mga pamilya sa kanilang pasasalamat at kanilang mga intentions. Thanksgiving Mass offered by Joy Montemayor and Gerardo family. Misang pasalamat na offered ni Michael John Molina at kanyang pamilya at para din sa kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay sa manunod. Pamisa para sa kaluluwa ni Patring Coronado and Benicio Coronado offered by Pio and Nessie family. Thanksgiving Mass offered by Joshua and Jonin family. Thanksgiving Mass offered by Marites and Sherwin. Offering Mass for the soul of Florencio Visitacion, Maria Visitacion, Franklin Edra, Violeta Edra, Aurelia Hurtado. Thanksgiving Mass offered by Eddie and Sonia and family. Offered by Junior and Cherry Magnaye and family. Thanksgiving Mass offered by Marilyn Ragasa. Pasasalamat sa misa ng Birhen Maria offered by Bacani family. Misang pasasalamat offered by Leandro and Marilyn. Thanksgiving Mass offered by Gilbert, Karen and Gillian sa Hagon family. Misa de Casamiento, Acción de Gracias, Diribas family, and other intentions. And Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Danilo Guillermo and family, and the other families who offered. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ayon ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama namin makapangyarihan, amang lumikha, pangundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, at isinawala nawa ng Espiritu Santo, ngayon ginaganap ang pag-ayon ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan. Sa magitan ng Jesucristo magpasiwalang hanggan. Ang Panginoon ay sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyon nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakalublog sa kanan mo. Espiritu ay lumulubog sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos ng bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu lumikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga kailan nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbumunye sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinahalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ng aming Papa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Manolito Jacinto Volante Molina na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noon siya binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin ngayong live nang may pag-asang sila'y malung mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Patring Rivera Coronado, Pipito Bacani, Abner Adaptu, Florencio Visitacion, Maria Visitacion, Franklin Edra, Violeta Edra, Aurelia Nortado, Binencio Coronado. Kaawan mo, pagindapatin kaming lahat na makasaro sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng malamang na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal, na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo, sa magitan ng yanak na aming Panginoong Jesucristo. Sa magitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang malaking pamilya na natipon-tipon, na galing tayo sa iba-ibang kultura, may kanya-kanyang salita, purihin natin ang ating isang Ama sa itunurong ng kanyang anak na si Jesus na dasal. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan ng araw-araw. Iligtas sa kasalanan ng tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sa galak ngayon na ulit tayo nakita-kita, na hindi pa tayo pwedeng maglamano, pero with the gestures of a smile and forgiveness one another, peace be with you. Labas ko labas. Labas. With the love
Ito ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyan sa kanyang piging. Espiritu Santo. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain na kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Di lang ako'y ang lumapat sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang pag-aangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag, na magpasawalang hanggan. Ang Diyos ay nagbigay kakayahanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika. Ang isang pananampalataya ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananagik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.